Travel Thailand Guide. Sa mga first time na mag-travel, I want to share my experience lang nung nag-travel ako papuntang Thailand. Requirements before leaving Philippines ay i-travel. And pag pupunta ka naman sa Thailand, meron ding parang i-travel which is TDAC. Take note lang na maraming mga site na masa-search sa Google regarding sa TDAC which is may bayad. Take note na wala pong bayad ang TDAC. Pag-register dito is libre lang. At ito po ang legit site. Ito po ang makikita nyo. Sa akin may update arrival card kasi nakapag-try na akong mag-sign dyan. Kaya ang pipindutin nyo po ay yung arrival card. And then, pagka-click nyo po nyan, ang ilalagay nyo lang ay yung mga information nyo po regarding nyo sa travel nyo, lahat. Yan lang po. And then, after nyan, okay na. Meron pong mag-i-email sa inyo, sa Gmail na ginamit nyo, na okay na nakapag-register na po kayo. Ayan po yun, nakikita nyo sa screen. So, ingat-ingat lang po. Wala pong bayad dyan. Libre po ang pag-register sa TDAC. And then po, sa immigration naman, hindi na ako nakapag-video nung nagpunta kami doon kasi nga bawal. Para sa akin, hindi resident kasi ako ng Japan, so walang tinanong sa akin, as in wala. So doon lang sa partner na kasama ko, first travel niya to. So doon kami kinabahan na baka maraming tanungin, and masaya naman kami kasi walang ganong tinanong lang sinong kasama, tinuro ako. May work ba? Meron? Ano ba? Government or private? Yun lang. Tapos, yun na, okay na. Tinataka na yung passport. Wala nang tanong-tanong. Hingang malalim na. So, wag lang kabahan. Relax lang. Kasi, sa tingin ko, pag wala naman kayong gagawing masama, makakaalis kayo at hindi kayo ma-offload. Yun lang ang aming experience. And then, okay na. Nakarating na kami ng Thailand. Huwag din masyadong pakampante kasi dapat i-prepare nyo pa rin lahat ng requirements, at least ready kayo. Kasi kami ang dami naming hinanda. COE, bank statement, leave form. Basta marami kaming hinandang mga requirements. So, i-ready nyo na lang para pag hinanap, nakahanda kayo. So, andito na tayo sa Thailand. Welcome to Thailand na. Ang first visit namin ay yung Golden Giant Buddha. Para sa akin, worth it tong puntahan. Unang-una, libre siya. Walang bayad. Kasi ang mamahal ng mga entrance ng mga temple sa Thailand. Ito, libre lang. So, worth it talaga. Tapos, pagdating mo doon, mamamangha ka talaga kasi napakalaki ng Giant Buddha. At yung ambience, sobrang nakaka-relax. Tapos, meron din mga monks doon na mga nagdadasal. Mapapasama ka na lang sa kanila. Ayan. Nagdadasal sila dyan. Nagpipray sila. Manonood ka para ka na rin. Hindi mo man alam yung kanilang culture, pero para ka na rin nadadala sa ginagawa nila. Respect na lang din sa culture nila. Pag pupunta ka dyan sa loob ng temple, maghuhubad ka ng sapatos mo. Bawal yung ipapasok mo yung sapatos mo sa loob. And then, pag ang going to Giant Buddha, which is called Wat Paknam, nag-train lang kami. And then, nakalimutan ko na kung anong station yung binabaan namin. Pero, mag-Google Maps lang kayo. Kasi Google Maps talaga ang best friend nyo dyan pag sa Thailand, pag nag-travel kayo. Sasakay kayo ng tren, then pagbababa kayo, maglalakad lang kayo ng mga, malayo din yung nilahad namin, mga 20 to 25 minutes for the tipid. Kaya lakad-lakad din. At kahit maglakad ka, maaaliw ka naman kasi marami kang makikita sa paligid na magagandang tanawin, bagong paningin, bagong view. Kaya enjoy lang, hindi mo mapapansin na ang tagal-tagal mo na parang naglalakad. And then, so, pagdating mo pa doon, worth it naman yung pagod mo kasi nga napakaganda talaga, as in super ganda talaga. Kaya kung pupunta kayo ng Thailand, huwag nyong kakaligtaang bisitahin itong Wat Paknam kasi hindi kayo magsisisi, sobrang ganda talaga.
Meron din kaming nakausap na Thailand locals dito na ang kwento niya, parang tinanong namin yung history nitong Golden Buddha tsaka yung mga temple diyan. Sinabi niya na yung temple daw dito is 100 years old na or hindi lang 100 years, basta sobrang tagal na. And then kung babalikan niyo yung video sa umpisa, meron dun yung monk na statue something sa loob ng temple. Grabe, ano yun, preserve daw nila yung monk na yun. So, nung nandun ako, medyo natakot din ako kasi para siyang totoo. Akala ko totoo na monk na tao na nakaupo lang, yung pala naka-preserve yun. Pero, ang creepy lang. Tapos yung mga koi fish sa labas, pwede niyong pakainin. 10 baht lang ata yung bayad ng pagpapakain dyan. And then, meron din ditong temple. Inakit namin yan. Tapos, sa loob, puro mga, lang din, mga statue, mga Buddha relics, ganyan. Pero napakaganda, tignan mo naman yung ceiling. Napakaganda ng design, grabe. As in, mas maganda siya sa personal. And then, sa pinakatuktok niyan, meron magandang, ano bang tawag doon? Green temple something. Nakalimutan ko na, pero napakaganda niya. As in, pag pinuntahan niyo sa personal, sobrang mamamangha kayo. Kasi, may isip nyo, paano nila nagawa yung ganun kagandang temple. Jade siya kulay green siya, jade something. Emerald green jade like pagoda. Pag napuntahan nyo to, hindi kayo magsisisi kasi napakaganda. Sobrang ayan, sobrang ganda niyan talaga. As in, pati yung ceiling niya, lahat, mapapawaw ka talaga, mapapanganga ka kasi napakaganda niya. As in, worth picture, IG worthy, ganyan. Sobrang ganda talaga. So, visit na dito sa Wat Paknam. Thanks for watching! And please like, share, and follow my account para updated ka sa mga next travel update ko regarding dito sa Thailand trip namin.